Sandaling ito mga kapuso, makapiling po natin sa pamamagitan ng telepono ang District Director ng Quezon City Police, si Police Senior Superintendent Guillermo Lorenzo Eliazar. Sir, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo at sa ating pagpipili. Direktor, isa pong pulis na nag-awol na sangkot di umano sa illegal na droga at napatay sa engkwentro. Diyan po yan sa Baysa, Quezon City. Totoo po bang nanlaban itong suspect? At kung sangkot din po ba siya sa illegal drug trade sa lugar na yan, sir? Opo. Bali, ito po yung nangyari sa gabi ng mga 8:30 ng gabi sa barangay Baysa ng Quezon City, kung saan sa during the conduct, pag-implement ng ating Oplan Tokhang o Oplan Katok, itong isang awol na pulis na Police Officer 3 Ariel Arnaiz ay nagtangkang lumaban at magbunot para barilin ng ating operatiba kung kaya't nagkaroon ng barilan at yun nga nagresulta ng kanyang pagkasawi. Itong si PO3 Arnaiz ay dating naka-assign sa Quezon City and then napunta siya sa regional headquarters at ito ay nag-awol since last year, February of 2015. At napag-alaman nga natin na ito ay nasasangkot sa pagtutulak ng droga sa naturang lugar. Direktor, bagaman batid po namin na kayo'y bagong upo lamang, pero sa mga impormasyong ibinigay sa inyo ng mga nag-iimbestiga, tuwing kailan pa ho nasangkot sa illegal drug trade itong pulis na ito, sir, na sinasabi niyo pong nag-awol? Sinasabi ko narinig ko po sa aking pagtatanong sa ating mga intelligence operatives, ito po yung matagal ng involved. Kaya nga siguro isang kadahilan ko bakit siya nakapag-involve dahil sa kanyang problema, sa kanyang illegal activities. Direktor, kanina rin pong umaga, ilang miyembro umano nitong tinatawag na Briones Drugs and Carnapping Group ang napatay ng mga operatiba ng Philippine National Police. Baka pwede nyo po i-detalye, sir, papaano naman ho nauwi sa barilan itong sinasabing police operation na inilunsad ninyo, sir? Ito po ay isang bypass operation na isinagawa na kaninang madaling araw laban sa isang grupo ng carnapping and drug group, which is the Briones Drug Group. Itong grupo po ito ay kinabibilangan ng at least 10 miyembro. Actually po, 4 sa kanila ay nahuli na po ng ating kapulisan, ang kanilang leader, at saka 3 ay pawang nakakulong. And then, ang sa natitira po ng mga kasamahan nila, bali nagkaroon po ng bypass operation kaninang madaling araw sa barangay UP Village. And then, ang kanila pong dala ay isang Innova at motorsiklo, bali 4 po sila. Nung during the bypass operation po ay nagkabigla at nakalatang merong operatiba kung kaya't bubunot at ng isang kasamahan natin na tinamaan sa kanyang bulletproof vest. And then nangyari po nagkakaroon ng putukan at ang dalawa nilang kasama na nakasakay sa motorsiklo ay agad na umalis. Nagkaroon po nagkandak ng lock-up and then sa isang pataging barangay, sa barangay Old Capital Site, doon po nagkaroon ng enkwentro at na nasawi nga yung dalawa pang kasamahan nila sa motorsiklo. So bali, lahat po sila ay 4. Nakuhaan po ng 4 na kalibre 45 at nang buksan po ng Soco team ang sasakyan ng Innova ay nakitaan po natin doon ng more or less 1 kilogram of shabu at iba pang mga kagamit sa loob ng sasakyan. So ito pong grupong ito ay nakalista po sa ating target list at pagkatapos nga po nito ay i-recommenda na po natin na ito po ay mawala sa listahan na sapagkat ito po ay na-neutralize na itong kabuuan ng grupo itong Briones Drug and Carnapping Group. Direktor, matanong lang po namin, yung pwede nating ituring na source ng illegal drugs nitong 4 na miyembro na napatay ng Police Quezon City kaninang umaga, ito po ba malinaw na sa investigasyong isinasagawa ninyo, sir? Opo, malinaw po dahil ito po ay hindi, ito po ay talagang nasa listahan natin at tinutugay-gayan. Ito ang kanila pong grupo ay naka-submitted sa atin and then yun nga po meron ng arestado sa kanila. At itong mga kasamahan nila ay matagal natin tinutugay-gayan at nagkaroon ng pagkakataon nga isang bypass operation kaninang madaling araw.
Direktor, dito rin po sa Balintawak, nakapagtala ng ulat na isa rin hong sangkot di umano sa illegal drug trade ang napatay. Pero sa panayam po ng kasamahan ko si Bam Alegre, doon sa kinakasama nitong napatay na suspect, sinasabing wala naman daw baril yung kanyang kinakasama, kaya imposibleng ito'y manlaban. Ano po ang reaksyon ng Quezon City Police dito, sir? Meron pong na-recover na baril sa kanila. At ito po din sa implementation na natin of plan na kapak. Ito ito pong suspect nito ay ikalawa sa 10 top personalities ng illegal drugs doon po sa estasyon na yon. Ito po yung nalaban at meron po tayong nakuhang baril sa kanila. Kung gusto ko na po sanang ibahagi sa ating mga nakikinig na sa kabuuan po, ang lagi po nakikita lang kasi natin ay yung mga namatay at nasawi sa paglaban. Mula po ng July 1 hanggang ngayon, 12 na po yung namatay. Pero gusto ko pong iulat din na sa kabuuan, mula po ng July 1, may naaresto po kami na 277. Ito po yung mga hindi nanlaban. So kung nakikita lang po natin na 12 yung nanlaban, pero mas higit na nakakarami po, ito yung mga nahuli natin na agad naman silang nagpa-aresto sa ating mga operatiba. Na yun po ang bilang po so far ay 277. Mga kapuso, ang direktor ng Quezon City Police District, si Police Senior Superintendent Guillermo Lorenzo Eleazar. Direktor, maraming salamat sa oras ninyo. Magandang hapon po. Magandang hapon po din po sa inyo.